spiritual forces of evil in the heavenly places. Do you ever just stop and think? See, you drive up and down the roads, you don't see it. What's happening inside all those houses? What's happening in the universities, the institutions of this country? What's happening? But you know what? We fall into this state where we're asleep. It's like we're living in this dream. Someone says, wake up, watch, there's war. What, there's war? We hardly know. We're under attack. What? We look around. What do you mean we're under attack? I'm going to go home, my refrigerator's full. I've got my computer, I'm going to emails to people. What are you talking about we're under attack? War. I mean, we're still half asleep. Sometimes we hardly know whether we're in the dream, whether we're on the battlefield, which one is more real. You go over to the book of Revelation, and what do you find? You find that there's this war. This war happened in heaven. You got the devil over here, and you got Michael the archangel, and back and forth they go, and what happens? This devil, this dragon is thrown down, and it says Satan, the deceiver of the whole world. You recognize that when you walk up and down these streets? All these people out there, they're deceived. He's the deceiver of the world. Now, men love to believe lies, but you need to recognize these are satanic lies, and it's satanic darkness, and it's satanic power, and we're up against principalities and powers. They're not lightweight. They are shrewd. They are dark. They are wicked. They want to damn you. They want to damn your children, your parents. They want to torture you. They want you full of suffering and misery. They hate you. And they hate the one in whose image we've been made. Brothers and sisters, demons watch your house. Where do you think the gospel is being plucked up? Like seed from a hardened path. In places like this. Don't think your Reformed theology. Don't think your 5 points keep the devil outside the walls. It doesn't work. He has infiltrated your workplace, your streets, your neighbors, their houses, your schools, your prisons, your governments. He's there. He's operating. He's sinister. He's foul, and he is powerful. Folks, I don't say this to scare anybody. I say it to call you to battle. Christian, don't walk around with your head in the clouds. Don't do that. The rest of the world does that. The rest of the world is out there. They're living in their fantasy. They're living for retirement. They're living for their next car. They're living for their next paycheck. They're living for the weekend. We should not be there. We should be people that recognize the signs of the times. We should be people with our eyes open. When the sky gets red, we can say, well, the weather's going to be like this, but we ought to be able to, if anybody on the face of this earth ought to be able to look around and say, hey, this is how it is, it ought to be us. It ought to be us. It ought to be us.
Lord. We glorify your name. Panginoon, binibless namin ang iyong pangalan sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Lord, sa mga buhay namin. Hallelujah. Napakabuti mong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ikaw ang makita, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Lord. Ikaw ang mag-glorify. Ikaw ang ma-honor, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tayo ay magpuri sa Panginoon sa ginawa ng Diyos para sa atin. Amen? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, binigyan ka ng buhay araw-araw. Diba? Binigyan ka ng lakas ng Panginoon para magtrabaho. Binigyan ka ng araw na maganda para lumakad ng may kapayapaan. Diba? Kasi may mga tao na pagising pa lang, problema na yung naiisip. Pero hindi. Iba ang Kristiyano. Pagising
Tayo po'y manalangin. Kapuri-puri ka, O Diyos. Ang iyong kadakilaan ay magpasawalang hanggan. Patuloy ka nagtatapat. Your greatness, Lord. How wonderful, Lord. Your works, Panginoon, mga gawa niyo po. Ang mga bagay na nalihim, Panginoon, na inahayag niyo po sa amin. Ang kamangha-mangha, hindi maikumpara. Unsearchable, Panginoon. Arukin man namin, hindi namin maabot ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat po. Ginawa niyo po kaming iglesia. Salamat po. Isa pong malaking pagpapasalamat. Hindi man namin may saysay ng aming mga labi, pero sa aming isip, puso, ang laman nito'y kadakilaan mo. You are worthy to be praised, Jesus. Hallowed be thy name, Lord. To you be the glory, honor, power, and praise, Lord, and dominion forever and ever. Salamat po sa iyong pagsakop sa amin. Kung hindi niyo po kami sinakop, wala po kami sa iyong harapan. Wala po kami sa paglilingkod. Hindi po kami karapat-dapat. Salamat po, Panginoong Hesus. Ikaw ang aming great example. Salamat po. At hayaan niyo po sa pagpapatuloy namin sa pag-aaral ng iyong salita. Sa bawat yugto ng aming mga buhay, wala kaming ibang maparangalan kundi ikaw, Panginoong Hesus. At salamat po sa mga aralin, sa panibagong yugto ng aralin na ito. Hayaan niyo po, Panginoon, masilayan namin ang iyong kabutihan. Makita namin sarili na hopeless po kami kung wala ka sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga battle ng buhay ng bawat isa. Palakasin niyo po kami na iyong mga salita. Patatagin niyo po kami, Panginoon, malabanan namin ang mga gawa ng kaaway. Salamat po sa iyo, Iglesia, na alam po namin, isinama niyo po sa parada ng tagumpay. At even though, Panginoon, na naroroon na po kami, pero Panginoon, ang battle narito po sa amin. Hayaan niyo po, Panginoon, maging masinop po kami sa aming buhay Kristiyano. Maging disiplinado kami, Panginoon, upang sa gayon, ang lahat ng mga lalang ng dyablo, Panginoon, ay amin po pang namalabanan. Salamat po sa umagang ito, hindi pa man po namin napapahinggan, napakabuti niyo po. Naghahain po kayo ng pagkain na amin pong kakainin na espiritual na pagkain. Salamat po na marami. Dakilain ka at hayaan niyo po na patuloy kaming makatanggap, Panginoon, ng pagpapalang kapayapaan, kalakasan, kagalingan, Panginoon, buhat sa iyong mga salita at pangako na ito'y mananatili na sa amin. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan. Sa ngalan lamang po ni Jesus, wala na pong iba. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. At I do believe na ang mga anak ng Diyos ay laging handa. Laging handa na may dalang pinggan at may dalang kutsara. Ang ibig ko pong sabihin na espiritual. Mamaya may kainan po talaga kayo sa bahay. Pero ngayon, pagkain espiritual ang pag-uusapan po natin. Nakahanda na po ang tenga nyo na lalagyan. Makinig kayo mabuti. At ang kutsara nyo ay pananampalataya para humakot ng pagkain. Sabi nyo po kutsara. O kaya kamay, di ba? Kamay. Hakutin nyo po ang mga biyaya sa umagang ito na pagpapala na tatanggapin ninyo. Kasi kanina, na-amaze ako kay Lord, kaya ganun na lamang ang aking pagharap sa umagang ito.
Hindi man ako maka-avail ng mga bagay, ng mga books, pero alam niyo po ba, mabuti ang Diyos. Kamangha-mangha ang Diyos. Higit pa sa mga books ang aking nararanasan. Libro ay libro lang yan, pero sa spiritual life mo dapat meron. Ang iglesia ng Diyos na buhay, meron po ba tayo? Dito lang po ako. Okay, ang iglesia ng Diyos na buhay, pinakatema po natin, hanggang sa matapos po, chapter 1 hanggang chapter 6 na Ephesians, iglesia po yan ng Diyos na buhay. So, keywords po natin gaya ng kawal. Sabihin niyo po, kawal. Key verse, Ephesians chapter 6, verse 11. At dito na po tayo papunta sa pangalawang cluster ng pag-aaral. At ito'y kapanapanabik. At buong puso ko at isip nakatuon sa aral na ito na pinakahihintay ko na ituro. Pero nagtiyaga po akong nagturo sa inyo para matutunan natin yung mga panimula. Pero ang buhay natin sa ngayon, dito natin makikita kung papaano tayo gamitin ng Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. So, key verse po natin yan, pero dadaanan ko po sa susunod yan kasi nandito na po tayo sa pangalawang cluster. So, maiksi lamang po yung ating verse ngayon sa umagang ito. Pero meron pa po tayo na iwan, 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Ito po ang sabi, makipagtiis ka sa akin ng paghihirap na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Kasama po lagi nakakibat sa mga Kristiyano ang pagkitiis. Sa labanan lagi may pagkitiis. Pag hindi tayo magtitiis, ano mangyayari? Susuko tayo. Hindi ba't sa mga gera, pagka nakukubkub na, hindi makatiis sa hirap na, wala nang pagkain, walang inumin, wala nang suporta yung gobyerno, halimbawa lang kasi nga kinukulang. Sometimes yung mga kawal ay sumusuko, nagtataas ng bandera, white, suko na. Pero mga Kristiyano, hindi po mangyayari yun. Yun po ang sasabihin ko po sa inyo. At sabi niya po dito, na gaya na mabuting kawal ni Kristo. Verse 4 po kapatid, pasuyo po ako. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nakikihalo-bilo. Saan po? Sa mga bagay sa buhay na ito. Sabihin niyo po mga bagay. Po pwede tayong gumamit ng mga bagay dito, pero hindi tayo nakikisalamuha sa takbo ng mundo. Magagamit natin ng mga bagay sa mundo for the purpose to glorify God. Pero may mga bagay na dapat nating iwasan sa mundo na hindi nag-glorify kay Lord. Upang siya'y kalugdan na yang nagtala sa pagkakawal, upang si Jesus Christ ay malugod naman sa atin, upang matuwa naman po siya sa atin. Ang topic po natin sa ngayon, dinaanan po na, lagi at dadaanan yung dalawang po yun, spiritual. Etong yugto na ito, dito na ihahayag ang spiritual warfare. Sabi niyo po, warfare. Pag sinabing warfare, ito po yung salitang pakikipagdigma. Pakikipaglaban, mababaw na salita, pero yung pakikipagdigma, lagi kang agresibo. Aggressiveness. Ito yung lagi kang pasulong. Hindi ito yung panay ang salag. Kaya itong aral na ito, excited po ako, sapagkat dito natin matutunghayan yung kamangha-manghang sulat ni Apostol Pablo na pinagawa ng Panginoon sa kanya para sa church, sa atin. At ito pa ipagdigma nito, at sasabihin ko po sa inyo, lagi tayong nasa labanan. Lagi dapat tayo sumusugod. Hindi tayo yung umaatras, gaya ng pinalabas kanina ni Brother EJ. Nakita niyo, sometimes umaatras tayo. Etong salitang ito,
ay gagamitin natin yung pakikipaglaban o pakikipagdigma na hindi umuurong kung ito ang mangyayari. Kung itong mga babasahin natin mamayang points ay gagamitin natin. Spiritual warfare, ito po'y isang salita na pakikipaglaban na hindi, pag sinabi ka spiritual, hindi, sinasabi ko lagi sa inyo, hindi sa laman at tugo. Napapaligiran po tayo dito ng iba't ibang karumihan. Pag hindi tayo nakapagsuot, patay na. Mahahawa po tayo, makikihalo-bilo po tayo sa mundong ito. Kasi hindi po tayo nakahanda. Ephesians chapter 6, text po natin sa ngayon, isa lang po. Ang text po natin, kukunin natin sa pag-aaral sa ngayon, verse 10. Pangalawang clusters, verse 10 to 24, pag-aaral po natin yan. Ito po ang sabi, sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Simple. Simpleng salita, simpleng pangungusap. Now, pero bago yon, meron po akong sinulat po dito, kasi sinabi ko nga po sa inyo kanina, hindi naman po talaga ako nakakakuha ng mga books. Pero alam niyo po ba, sa pinagtrabahuan ko po, may nagbigay sa akin sa Marikina po. Akalain mo ba naman binigay sa akin yung book patungkol po sa Armor of God? At parang may nakita ko doon na angkop sa atin sa panahon natin. At hindi ako kumokopya. Kaya ang ginagawa ko, may kopyahin man akong konti, pero may dinadagdag akong konti. Kasi ayon sa aking spiritual na ibinigay ng Panginoon na knowledge. Kaya kung may mali man ako, pagpasensya nyo na po ako, babasahin ko po dito. Ito po yung introduction, inuna ko po siya introduction bago natin pag-aralan po ito. The Church of God have all the resources. Ang Iglesia ng Diyos na buhay ay meron po siyang pinagkukunan. Ano kaya po yun? All the power o kapangyarihan and all the principles to live the Christian life. O lahat ng prinsipyo na po pwede natin gamitin para mamuhay tayo na maayos bilang isang tamang Kristiyano, totoong Kristiyano. Ito po ang nakalagay. Una, nilagay ko po papaano. Una, yung resources natin, chapter 1. Ano yung resources natin? Tayo ay pinili, di po ba? Tayo ay binigyan ng blessing, buong pagpapala ng Panginoon. Chapter 1. In chapter 2, ano po pinag bilang isang iglesia? Ang lahat na resource, magtataka kayo, bakit si Paul nag-conclude doon sa chapter 6 para sa battle? Kasi ang lahat na resources nauna na. Chapter 1, pinili tayo, itinalaga tayo sa Panginoon, pinatawad tayo sa ating kasalanan. And chapter 2, kasi chapter 1, puno ng spiritual blessing ang naroroon. In chapter 2, ano po ginawa sa atin bilang sa iglesia? Ginawa tayong templo ng Espiritu Santo. O, paano tayo tatagal sa laban? Dali kay templo ng Diyos eh. Nasa sayo yung Diyos, nasa sa atin ng Diyos. We are the temple of God. Pangatlo, chapter 3, resources. Tayo ay mystery. Iglesyang itinago noong pamanguna. At alam nyo po ba, sasabihin ko po sa inyo, sa pagkakataong ito, kayo ang secret weapon ni Lord. Tayo yung secret weapon. Sa labanan, kailangan ng mga tactics. Sa labanan, kailangan ng pamamaraan para magapi ang kalaban. At sinasabi ko po sa inyo ito, ngayon, pinapakita ng Panginoon sa atin, ang bawat Kristiyano ay siyang nilagay ng Panginoon na secret weapon para labanan. Kasi siya nagtagumpay na eh. Ang Panginoon eh. Pero may pamamaraan siya dahil nasa sa atin ng Panginoon. Kaya yung diablo, nahihirapan sa atin kasi merong tumutulong sa atin. Kaya nahihiramin. Pang-apat, unity. Meron po tayo doon, ang resources natin, sino? Meron doon Panginoon, di ba? Meron doon Espiritu, di ba? Binautismo tayo ng Espiritu,
Diba? Tapos tayo may pag-asa, may pananampalataya kay Jesus Christ, diba? Iisang pag-asa, diba? Iisang pananampalataya at iisang Ama, diba? Na sumasa lahat, makapangyarihan sa lahat. Ano pa kulang? May resources tayo. Kompleto ang resources natin para makatatag tayo, lumaban tayo na maayos. Kaya bakit nag-conclude si Paul sa chapter 6? At yung sumunod pa po, tayo po ay bride of Christ. Tayo ay ikakasal kay Kristo. Di ba't ang ikakasal kay Jesus Christ, pinag-aralan natin, ang resource na binigay sa atin ng Panginoon, binihisan niya tayo ng damit na maputi. Huwag natin itong hayaang madungisan ng kaaway sa pakikipaglaban. Kaya nga, ang sinabi natin doon, walking in the light. Naalala niyo yun? Chapter 5, walking in the light. Pangalawang yugto, walking as light. Nung una, lumalakad ka lang sa liwanag. Bilang sa liwanag. Ngayon, dumating ang time, lumalakad ka na bilang liwanag sa kadiliman. Kaya nahihira, amen. Kasi kukunin tayo ng Panginoon na walang dungis, walang batik, walang kapintasan. Kaya yung damit na binigay sa atin ng Panginoon, hindi madudungisan niya kung ito ang gagawin po natin sa pag-aaral. Tuloy ko po, however, there is one thing left that we need to know if we not be easy living in Christian life. Karang akala natin kasi parang easy lang ang labanan. Hindi, okay lang yan. Hingi nila ako ng tawad kay Lord. Si Lord naman mapagpaumanhin mabahabagin Nakalimutan natin, He is a righteous judge. Hindi niya ito tolerate yung pagkakamali natin. Kaya nga sa mga nahulat pinag-usapan, may consequences, good man o bad ang ating ginawa. Meron pong isusukli. Wala kasi siyang itinatangi na tao. Even though we have the power and the principles, our enemy, Satan, will try to thwart the divine purpose. Pag sinabing thwart, hahadlangan niya yung purpose ng buhay natin. Alam nyo ba ang mga Kristiyano may purpose? Kasi secret weapon ka eh. May ibinigay sa'yo na task si Lord para ikay magtagumpay. Para gamitin ka sa iglesia na mas powerful. Sa family, sa kapitbahay, pati sa church, ikaw ay useful. Hindi ka maging useless. Ang gagawin ni Satan, talagang ihahadlangan niya. Yun lang naman ang kakayanan niya. Gusto niya magadlang eh. Parang pabawasan yung mga dapat na dumami, yung liwanag. Naiintindihan niyo po ba ako? Amen. Siya yung hahadlang. So, yun po yun. Tinatagalog ko lang po. Ewan ko kung mararating ko po yung kaalaman doon. Tingnan po natin. Kasi may layunin ng Panginoon sa atin, sa ating mga buhay. So, in defining the Christian life, the best term to use would be warfare. Ang pinakamainam na salita ay yung salitang digmaan. Kasi siya lagi ang umabanti sa atin eh. Anong gagamitin natin na term? Dilabanan na. Hindi lagi tayo tinatamaan. Bago tayong Kristiyano, babagsak-bagsak tayo. Eh ngayon, gamitin na natin ng warfare. Digmaan na, kasi yun naman ang gusto mo eh. Diba? Yan naman gusto ni Satan eh, pabagsakin tayo, diba? Parang ayaw niyo pong kumibo. Diba gusto niya, sirain ang pamilya. Sirain yung kaibigan mo sa'yo. Sirain yung trabaho mo. Sirain yung lahat ng relasyon. Di po ba? Total ganyan ang ginagawa mo. Sige, warfare na tayo. Labanan na tayo. Amen. Kasi bakit? Ang Panginoon nagbigay siya sa atin ng resources. Ba't ayaw pa nating tumayo para lumaban? Ayaw pa nating sumulong. Di po ba? Kaya ito'y encouragement na ito'y paglaban na siguradong panalo. Amen. Hindi yung nananalo tayo ng tinatamaan. Dapat hindi na siya nakakatama sa atin. Sapat na yan, tapos ka na. Dapat ganon.
once and for all, tapos ka na. Hanggang diyan ka na lang. Defeated ka na. Ganun ang dapat. Kasi dapat, sinasabi natin, laban na to, digmaan na to. Kasi inaabuso na tayo ni Satan. Hello? Pinagsasamantalahan niya yung mga kahinaan natin. Doon tayo tinitira sa kahinaan natin. Amen po ba? Bawat Kristiyano may kahinaan. Babanggitin ko sa inyo sa susunod, si Paul, na nagsulat nito, may kahinaan. Matindi kahinaan. Pero kailangan niyang labanan. Amen. Kasi nasa battle po siya. Gayon din naman tayo mga Kristiyano. Okay. Repeatedly in Scripture, the Christian life as seen in terms of warfare, whether we are at the beginning of our Christian experience or at the end of it. Hindi lamang sa mga baguhang Kristiyano o sa mga matagal na Kristiyano ay laging merong digmaan. Yun po yung katotohanan. We are going to be in the same battle. Iisa tayo ng labanan. Laging si Satan ang ating kalaban. And if we think it will get easier, we are wrong. Kala natin parang pabanjing-banjing lang ang Kristiyano para magtagumpay. Hindi po banjing-banjing ang Christian life. Ang Christian life ay full of discipline. Amen po ba? Kung wala tayong disiplina ng salita ng Panginoon, matatalo po tayo. Matatamaan po tayo. Pero we are not totally defeated. Malulugmok tayo, pero hindi tayo magagapi. Yun po ang katotohanan. Pero lagi tayong mahina sa paglilingkod. Mahina tayo sa ating pamilya. Mahina tayo sa ating trabaho. Mahina tayo sa ating kapitbahay. Kasi bakit? Yung salita ng Panginoon, hindi natin ginagamit bilang isang disiplina sa ating sarili. Yung source natin. The more effective we become as a Christian, the harder Satan will work against us. Mas lalo siyang mahihirapan pag tayo ay laging nakain. Lagi tayong may battle. Diba? Na tayo, epektibo tayo na gumagawa bilang isang Kristiyano, sinusuot natin gayak ng Panginoon, lalo siyang nahihirapan labanan tayo. Kaya lamang siya agresibo lagi kasi lagi tayong open. Alam niya kung saan tayo open yung kalasag kung binababa natin yung isa. Na pag-uusapan sa susunod, pag may binaba ka doon, naka-open ka agad. Paktay, ang bilis ma-penetrate sa pag-uusap natin sa mga susunod. It always been war and it will never stop being a war. At hindi ito matatapos ang labanan. Gaano man katagal ka, bago ka pa lang, may labang ka na, bago kang Kristiyano, ngayon matagal ka na, lalo na. Humahaba labanan, lalong nag-iisip ng paraan si Satan para tayo ay humina yung purpose natin. The longer we fight, the more victorious we will gain. Kung habang tumatagal tayo sa labanan, lalo tayong dumadami yung victory nakalagay sa atin para siyempre i-glorify si Lord. Diba? Now, nabibigyan ng karangalan ng Panginoon, nabanggit natin kanina, diba? Siya yung nagtala sa atin eh. Di po ba? And the greater the string victories, the more confidence we will have in God. Pag sinabing greater string, yung PC, di ba? Di ba, meron tayong salita na ay aiksi ng PC. Di ba? Para sinasabi, napikong kagad ang iksi ng PC. Di ba? Natalo ka agad, bumigay na. O pag sinabing mahaba ang PC, nako, ang hirap talunin yan. Di po ba? Malaki ang connection niya. Sa government, ang laki ng connection niya, ang hirap ang labanan niyan. Di ba? Ngayon, pag malahaba ang PC natin sa pakipagdima na ang Panginoon lagi nagdadala sa atin dahil sinusot natin kalasag ng Panginoon, lagi tayong confidence sa harapan ng Panginoon. Pag sinabing confidence, ang lakas ng loob natin. Pag humiling ka sa Panginoon, wow! Ibibigay lalo ang lakas at kapangyarihan sa atin. Now, puntahan po natin. Doon sa verse 10, ang nakita ko po doon, una, ay yung salitang katapus-tapusan.
Pag sinabing katapos-tapusan, sa English po kasi dyan, finally. Or sa isang salita na ginagamit natin, at last. Sa wakas. Heto na ang pinakahihintay ko. Di ba, pagka kayo ay, halimbawa, naghingi kayo ng kape sa iyong asawa, sa wakas dumating din, kanina pa ako humihingi. Wow! Alam niyo po ba ang mensahe ito, sa cluster na ito, makinig kayo mabuti, ito'y very exciting. Ito'y very, parang sinasabi ko po dito, ito'y punong-puno na aral para papakinabangan natin. Ito yung salitang, eto, gagamitin ko po yung salita ito, heto na! Parang yung, ano ka na, parang atat ka na. Amin po ba? Yung isang salita, atat na, ito na, finally! At last, ngayon na. It derives, pinapakita ito sa patutunguhan natin sa pakipagdigma. Dahil sa mga nakaraang pag-aaral patungkol sa mga anak, mga alipin, magulang at amo, ito'y encouragement sa atin. At hindi po ako wawalay po doon sa pagtuturo po sa ganito. Itong katapos na po. Kasi nakakonected po talaga yan. Kasi pag wala ka nito, na spiritual warfare, hindi ka mapapabuti sa anak mo, hindi ka mapapabuti sa nanay at tatay mo, hindi ka mapapabuti bilang alipin sa amo mo, hindi ka mapapabuti sa mga tauhan mo kung ikaw man ay boss. Ang hirap, ano? Ang hirap, di po ba? Pero dahil sa Panginoon yung grace, dadaloy. Tingnan po natin. Katapos-tapusan, ito'y salita na pagpapakita na lalandasin natin ang pinakamainam na aral na sinasabi ni Apostle Paul. Itinuturo niya sa atin ang pinakamagandang point of view para tayo ay makalaban. Una, ito'y paghahanda. Sabi niya po, paghahanda. Akala ko po ba, Pastor, yung mga tinuro mo nung verse 1 to 9 paghahanda na po yun Ano lang po yun? Blind man lang po yun. Mind-blowing po yun. Pinapakita kung ano laman ng isip natin. Inihahayag. Even sa pag-example natin, nandun ba tayo kay Abraham o kay Lot? So, pinakita, marami po tayong example. Ito'y mind-blowing para makita natin kung anong tatag ng isip natin sa spiritual. Kung kaya natin i-apply. Ngayon kung hindi, eto po, finally, sinasabi po dito, di maghanda tayo. Sabi niyo po maghanda. I-prepare natin. Kasi ang Panginoon, ibinigay na sa atin yung resources. Ngayon, paano natin ihanda ang ating sarili? Balik ulit tayo kay Lord. Pangalawang points. Sandali lang naman po tayo. Pangalawang points, eto po. Magpakalakas 10B. In 10B, ito po yan, magpalakas sa Panginoon. Tingnan po natin yung 10B, kapatid. Kung ano nakalagay doon sa verse 10. Ang sabi niya, katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon. So, kayo no galing ang kalakasan sa Panginoon. Maghanda ka. Ito'y paghahanda para hanapin mo ang tunay na kalakasan ay sa Panginoon na lang gagaling, hindi sa atin. Ano ibig po sabihin dito? Pag tinignan natin ng Panginoon, balik ko po ulit, verse 1, verse 3, ano po sabi doon? Siya ay naging mabuting anak. Ang kalakasan, titignan natin ng Panginoon, kung gusto natin maghanda, mga anak, sino yung mga anak dito? Ay, ako lang pala ang anak dito. Ang mga anak, makinig kayo, si Jesus Christ naging anak din po siya, naging sanggol po siya. Pero naging huwaran siya sa kanyang magulang. Amen. Kung i-apply natin sa pangalawa, bilang ama, makinig kayo mabuti, si Jesus Christ ay ama ng pananampalataya. Nag-iwan siya sa atin ng pananampalataya sa Ama na lagi siyang nakatingin doon sa pinagagawa sa Kanya. Naging mabuti siya sa mga Kanya nasasakupan bilang mga anak niya.
sa pananampalataya. Ang mga apostol, anak niya sa pananampalataya po yan. Although sinasabi ng Panginoon na kapatid niya. And Isaiah, sinabi po kasi sa Isaiah, siya po yung Prince of Peace, di po ba? Siya yung ama ng pananampalataya po. Pag sinabing ama, pananampalataya po yung ama siya ng pananampalataya. Amen. Kumbaga sa hindi na si Abraham, pauna lang po si Abraham. Pero sa kay Jesus Christ lahat, nasakop ang lahat ng pananampalataya. Naging mabuti siya sa pananampalataya. Pangatlo, siya ay naging mabuting alipin. Namuhay si Jesus Christ, hindi naglingkod, hindi pinaglingkuran, kundi naglingkod po siya. Wala nga yung leg nga niya, hindi niya mailagay sa maayos na higaan eh. Kung saan-saan nga siya natutulog ang Panginoon eh. Makapaglingkod lang. Napupuyat pa kapapanalangin. Even sa atin ngayon, pinanalangin na pa, kaya nangyayari ito, pinanalangin na tayo ng Panginoon. Amen. Siya po ay tunay na alipin. Kaya kung nais nating, makinig kayo, kung nais natin lumakas, tumingin tayo sa Kanya kung ano ginawa niya. Kasi siya lang ang mapagkukunan ng lakas, ang Panginoon. O pwedeng gumagaya tayo sa magulang natin, pero mas higit ang Panginoon na gayahin natin. Kasi ang mga magulang natin may kapintasan din po yan. Pero ang Panginoon walang kapintasan sa paglilingkod. Hindi mo siya makikitaan na nagpabanjing-banjing, nagpapetik-petik. Kaya nga sabi ng Bible commit yourself unto God and resist the devil and he will flee from you. Kaya si Jesus committed siya sa Ama. Kaya siya naglilingkod sa kapwa. Nagpapakain, nagpapagaling ng mga may sakit. Wala lang siyang time sa sarili niya para siya ay paglingkuran niya sarili niya. Tatanungin siya ng mga alagad niya, kumain ka na ba, Panginoon? May pagkain ako na hindi niyo nalalaman. Ang pagkain kong tupdin ang utos ng Amang nagsugo sa akin. Sa pagiging alipin, hindi natin po siya kayang pantayan ng Panginoon, pero pwede natin siyang gayahin. Kahit maliit na parte lamang. Habang ginagaya natin ng Panginoon para lumakas tayo, siya tingnan natin. Amen. Now, sa kauli-hulihan points po doon, yung mga amo, di po ba? Hello? Hello? Si Jesus Christ, He is now King of Kings and Lord of Lords. Noong napagtagumpayan niya yung kamatayan, lalo siyang ipinakitang katanyagan niya, yung kaluwalhatian niya. Pero, makinig kayo mabuti, ang Panginoon hindi humahatol basta-basta. Hinihintay niya makabangon ka sa labanan. Tinutulungan ka kasi mabuti siyang amo. Amen. Ang pinaglilingkuran natin, Panginoon, ay napakabuti. Masagana ang habag. Masagana ang biyaya. Hindi matatapos ang pagtingin niya sa atin. Magkamali man tayo, hindi niya tatanggalin ang pagtingin niya sa atin. Sasabihin niya, sige, tutulungan kita. Kung gusto natin na humanda tayo sa labanan, gusto niyo po lumaban na malakas po tayo? Gusto niyo lumaban? Tumingin tayo kay Jesus Christ. Siya yung perfect na naging anak. Perfect na naging ama ng pananampalataya. At perfect siyang naging alipin. At perfect siyang naging amo. Hindi niya pinaparusahan. Kahit nagkasala, yung babae nga nahuli. Di po ba? Sa pangangalo niya anong ginawa ng tao? Sige, kung walang kasalanan sa inyo, bumato. Hindi ako hahatol sa iyo. Bagamat meron akong kapangyarihang hatulang ka. Dahil ayon sa batas, dapat batuhin. Di po ba? Ano pinairal ng Panginoon? Biyaya ng kanyang habag. Amen. Mabuti siya Mabuti siyang amo. Tumingin po tayo sa Kanya. At yan po pinapakita, una, naglagay po ako dyan para makita natin yung tunay na kalakasan sa atin ng ating Panginoon. Ito'y dapat
naka-inline sa atin. Kapatid, ilagay po natin dyan yung 1. Yung communion. Alam nyo po ba, madalas natin sabihin na may communion. Nagko-communion tayo. Pero sa akin po, sa aking tingin, ang communion ay suffering. Kung walang suffering si Jesus Christ, walang communion. Amen po ba? Now, i-apply po natin ito sa atin. Kung wala tayong communion na paghihirap, bilang isang Kristiyano, wala tayong communion kay Jesus Christ. Hello? Hindi lamang siya tayo dinala doon sa suffering niya. Ibig sabihin, dapat lahat tayo ay meron din pag-itiis. Hello? Ang nakipagtiis sa akin ay mabuting kawal ni Kristo, di ba? Ang naipagtiis, di ba? May tiisin, may suffering. Ang communion ay isang pagpapahiwatig na may communication ka sa Panginoon kung ikay may tiisin sa buhay na pinagtatagumpayan mo. Nawawala ba tiisin? Hindi mawawala yan. Malalampasan mo yan, meron na naman. Hanggat di ka natututo doon sa tiisin na yon, bumabagsak ka lagi doon, naandyan pa rin yan. Pero pagka natapos ka dyan, sige na, iba naman. Variety. Iba-iba, sabi na Pedro, di ba? Dumanas man ng pagsubok, iba-ibang pagsubok, James, di ba? Bakit? Nakaakibat na sa atin yung communion. In Romans chapter 8 verse 17, ano po sabi niyo? At kayong mga nakipagtiis sa akin ay dadakilain din naman kasama ko. Nagtagumpay ako kaya nagtiis muna ako sa lupa. Bago ko kinamtan ang karingal-ringal na ito. Paano tayo luluwalhati ng Panginoon ipagkitiis na konti lamang, hindi natin matagalan, sumusuko na tayo. Ayoko na kay Lord. Ang mabigat no, kay Lord ka pa nagtampo. Si Lord ay mabuting Diyos. Diba? Buti pa nagtampo ka doon sa mga katrabaho mo sa mga kapitbahay mo Wag lang kay Lord. Kasi si Lord napakabuti, hindi mo maano yung kanyang kabutihan kung gaano kalalim. Lalo din bumabalong sa buhay mo yan, hindi mo lang nararanasan siguro. O hindi lang natin tinitignan kung gaano siya kabuti. Ako, sa akin, sa personal life ko po, lagi akong sumasangguni sa Panginoon. Lord, pwede na po ba akong umuwi? Bababiyaya ko. Uwi na po ako, total, wala po akong maisakay na ngayon Kanina meron Okay po ba? Lord, patulog po ako Simpleng bagay. Tayo pangusap ko kay Lord. Kasi mabuti siya Lord, halimbawa, di matulog dahil may naiisip ako, di ko na may iniisip. Lord, okay lang po ba, Lord, na patulogin niyo po ako, bigyan niyo po ako ng himbing. Maya-maya, tulog ka na. Simple. He is a good God. Amen. Kaya dapat natin siyang, yung lakas natin, kunin natin sa Kanya. Communion, communication, ito po'y communication. Kung wala tayo ang communion, ito'y suffering. Meron na ba tayong suffering sa buhay natin na nilalabanan natin? Dapat meron. Pag wala, yan po yung gumagala-gala na maraming grasa katawan. Tayo, may isip tayo Kristiyano rin tayo. Amen po ba? Communion, communication, tingnan po na, Psalms kapatid, tingnan po na, Psalms 105, verse 1. Ito po yung magandang verse po na nakalagay po dito. Wala po dyan. Psalms 105. Babasahin ko po sa inyo mga kapatid para makita natin kung gaano kaganda po ito. Psalms 105 verse 4. Hanapin nyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Hanapin nyo ang kanyang mukha magpakailanman. Paano natin makikita ang mukha ng Panginoon kung sa konting pagtitiis ay hindi natin mapagtiisan? Kasi ang pagtitiis, nagbubunga po yan ng kabanalan, sabi sa Pedro.
Ang mukha ng Panginoon na banal, makikita mo ang Panginoon na banal pag ikay nagtitiis. Suffering. Nababanaag ang mukha natin, nakahawig natin ng Panginoon kung tayo ay may pagtitiis. Alam niyo po ba, sometimes sa ating kalungkutan, sa ating pag-iisa, na naluluha tayo sa mga nangyayari, makinig kayo mabuti, challenge ko po kayo. Akala natin wala ang Panginoon, nakikita ang mukha ng Panginoon sa atin. Pag lagi natin siyang tinatawag, hinahanap ang mukha niya. Panginoon, sa pag-itiis ko po ito, Panginoon, pagtagumpayin mo ako. Hindi ka dapat sumuko yung bandera. Dapat ang ilagay natin yung pangalan ng Panginoon na victorious. Kasi siya lang ang nagtagumpay. Sinasama niya tayo. Kung hahanapin natin ang kanyang mukha, yung luwalhating kabanalan niya, pag may pagkitiis tayo, diyan na de-develop ang holiness. Karakter po yan. Kaya nakitaan ang mukha ng Panginoon, doon na siya'y pinapalo na, hinahataw na. Pero parang wala lang kibo. Tinitiis niya ang lahat para sa atin. Kayo, kung may tiisin kayo, tinitiis niyo yan dahil sa iyong pamilya, o sa inyong kamag-anak, o sa inyong kapitbahay, may tinitiis kayo o sa trabaho, mabuti po yan. Kasi bakit? Nakikita ng mga taong yan ng itsura mo ay kagaya ng Panginoon. Amen po ba? Magpakalakas po tayo sa Panginoon. 2 Timothy, meron po tayo? 2 Timothy chapter 2 verse 1. Ayan. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Makinig kayo mabuti. Pag sinabing kalakasan, ito'y tumutungkol sa biyayang meron ka na. Yung Holy Spirit na ginawang templo tayo, makinig kayo mabuti, na andyan yung grace para lagi mong hanapin si Kristo. Para lagi nating hanapin yung mukha ng ating Panginoon. Para makapaglingkod tayo ng tama. Para tayo ganahan na maglingkod kung titingin tayo sa Panginoon. Kasi pag tumingin ka sa akin, magkakamali ka. Pag tumingin kayo sa akin, pag tumingin kayo kay pastor, walang biyaya na dadaloy. Pumunta ka kay Jesus Christ dahil yung biyayang nasa sayo, lalakas ka. Sige po, palakpakan niyo si Lord. Kasi ang tao may kahinaan. Amen? Lahat ng tao may kahinaan. Kahit yung mga apostol may kahinaan. Yung mga Old Testament prophets may mga kahinaan. Kaya nagpapalakas ang Panginoon sa kanila. Kahit sila'y nag-iisa. Amen po ba? Kasi hindi kayo magpapatuloy kung sa tao kayo kititingin. Kung tayo sa tao titingin, hindi tayo magpapatuloy. Puntahan po natin yung biyayang na kay Kristo Jesus. Kasi paghahanda po ito para tumatag tayo sa laban na ginagawa ni Satan. Marami siyang devices na gagawin para yung purpose na nilaan ng Panginoon sa atin hindi matuloy. Maging tayo, bansot tayo sa purpose na inilagay ng Panginoon sa atin. Kaya many Christian nalulugmok, nagkakamali sa mga desisyon, hindi nakatingin kay Jesus Christ na punong-puno ng biyaya. John chapter 1, di ba sinabi doon? Kay Moises binigay ang utos, pero ang Panginoon nung dumating ating Panginoon Kristo, biyaya mula sa biyaya. Pananampalataya mula sa pananampalataya. Kaya lalakas ka dahil ang pananampalataya mo ay nakatuon sa Kanya. Hindi nakatuon sa amin. Amen po ba? Kaya maraming Kristiyanong umaayaw. Alam niyo kung bakit? Hindi nakatingin kay Jesus Christ.
Nakatingin sa asawang may kahinaan. Hello? Nakatingin sa kapatid na may kahinaan. Nakatingin sa pastor may kahinaan din. Di po ba? Ang pagkatagumpay ay ang pagtingin kay Jesus Christ. At paggaya siyempre sa Kanya. Imitate Him. Amen po ba? Now, in Job chapter 12 verse 13, meron po kapatid. Siguro dito po magkatapos sa dalawang talatang ito. Yung huling pangatlong points po natin sa isang linggo na po ito. Job chapter 12 verse 13, nasa Diyos ang karunungan at kakayahan. Sabi niyo po kakayahan. Matalino ang Diyos. Ang kakayahan nasa Kanya. O, dito tayo pumunta sa Kanya. Kasi kami, bobo rin kami. Bagamat nagtuturo kami sa inyo, meron din kakulangan kami. Ako, pag ako tumatayo, mga kapatid, sinasabi ko, Panginoon, bobo po ako, mangmang po ako. Ang aking kaisipan ay napakapayak sa pangunawa ng iyong salita. Pero Panginoon, kahit konti po, Panginoon, sapat na po yun para sa akin. Para may paliwanag ko ang iyong kabutihan, ang iyong mga salita. Ito po kasi, nasa Diyos ang karunungan at kakayahan, Kanya ang payo at pagkaunawa. So, kayo tayo pupunta. Kung gusto natin magtagumpay sa battle, pumunta tayo sa Kanya. Sa Panginoon. Nasa Kanya lang ang karunungan eh. Nasa Kanya yung kakayahan, abilidad. Although binigyan tayo ng abilidad, dahil kulang ang abilidad, dadagdagan ng Panginoon yan. Ang sabi ng James, sabi niya, kung kulang ka, humingi ka sa Panginoon. Hello? Kung nagkukulang ang sino man, humingi ka sa Panginoon. Kasi gagamitin mo yun sa purpose niya eh. Hello? Huwag kang hihingi na hindi sa purpose niya. Amen. Hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon, nilayo ng Panginoon sa buhay mo. Kaya mahalaga yung purpose. At ang sabi niya dyan, ang payo at pagkaunawa. Papayuhan ka ng Panginoon. Kaya ako hindi ko naman pinagmamalaki talaga. Nararanasan ko kasi yung pangapayo niya eh. Kasi ako teacher ako, nagtuturo po ako, nangangaral po ako. Dinadala niya ako sa salita niya. Personally. Personal ako, kinakausap ng Panginoon, puntahan mo ito. Magugulat ako pag binasa ko, wow, salamat po Lord, pinakain mo po ako. Kaya i-worship ko na kaagad sa panahong iyon, pag may naalala ako. Kasi bakit? Nasa Kanya ang payo at ang pagkaunawa. Kaya pumunta po tayo sa Kanya. In Psalms 18 verse 2, isa po ito sa aking pangitain. Matagal na po itong panahon, hindi ko maintindihan po ito. Pero ito'y binigay niya sa Psalms 18 verse 2. Ano lang po ako to, bagong Kristiyano lang po ako niyan. Binigyan ako ng talata ng Panginoon sa panaginip. Tinignan ko kaagad, nagising ako. Sinignan ko, wow. Tingnan po natin. Ang Panginoon ay aking malaking bato. Pumunta kayo sa Kanya. Pag sinabing bato, matibay. At aking kuta, pag sinabing kuta, sa labanan, di ba may kuta? Hello? Pag ikaw ay gusto mo lumaban na malakas, dapat nasa kuta ka ng Panginoon. Huwag ka sa kuta ng mga kaibigan mo. Huwag ka sa kuta ng kung saan. Maghahanda tayo. Gusto natin lumaban ng... Kasi warfare na to, labanan na to eh. Bakit ka pupunta sa kuta ng kaaway? Paglalaruan ka doon. Kristiyano ka, pupunta ka sa kuta ng kaaway. Paglalaruan ka doon. Gawin mo ang Panginoon na maging kuta. Amen? Yan po. Ang aking tagapagligtas, kasi ililigtas ka niya eh. Sa kaaway, mga paluso ng kaaway eh. Sabi niya dyan, aking Diyos, aking malaking bato, at sa Kanya'y nanganganlong ako. Pag sinabi nanganganlong, safe na safe ka. May bagyo man, may unos man sa buhay mo,
Nasa battle ka man, ikay safe na safe. Amen? Kasi bakit? Siya mismo ang pananggalang mo eh. Ginagamit mo eh. Siya yung mismo eh. Kuta mo siya eh. Oh, sabi niya ito, aking kalasag. See? Pag sinabing kalasag, sanggalang. Amen. Depends, pandepensa mo. Panangga. Depensa natin. Kung siya yung gagamitin natin, kung pupunta tayo sa Kanya. Pero kung hindi tayo pupunta sa Kanya, ano pa sasangga mo? Ang spiritual natin, pabagsak na pabagsak, lalo tayong babagsak. Kaya lagi tayong magipag-communicate sa Panginoon. Mag-commune tayo sa Kanya. Communion po tayo sa Kanya palagi. Hindi lamang yung ginagawa natin communion. Ang communion po, literal po yun eh. Pero ang communion po, sinasabi ko po sa inyo, yung spiritual life mo na nakasandig sa Kanya. Daily lives. Oh, sabi niya, at siyang sungay ng aking kaligtasan. Horn yan, di ba? Horn of salvation. Ibig sabihin niya, wala makatanggal po niyan. Kumbaga sa tuod na po yan, na hindi matanggal-tanggal yung kaligtasang meron tayo. Pag nasa sa Kanya tayo, lagi nagpapakanlong. Kasi pag hindi tayo nagpakanlong sa Panginoon, open tayo eh. Open tayo sa kaaway. Kung saan ka mahina, kasi open ka doon, bubuksan niya lalo yun, kukulkuling lalo yun. Kasi doon ka tatargetin. O, lagi tayo sumangguni sa Panginoon. At ang sabi niya, aking matayog na buhok. Wow! Pag sinabi matayog, ano ibig sabihin po dyan? Wala nang lalagpas pa sa Kanya. Wala nang mas makapangyarihan sa Kanya. Wala nang makalalaban sa Kanya. Amen. Sufficient ang ating Panginoon. Hindi po siya magkukulang sa ating pangangailangan. Lalo na sa lahat ng battle ng buhay natin, sa lahat ng area ng ating buhay, lagi tayo pagtatagumpayin ng ating Panginoon. May English po yan, kapatid. Verse 32 po. Talunan po natin yung verse 32. Psalms 18 verse 32, dito po magkatapos. Okay. Ang Diyos na nagbibigkis, sabi niya po nagbibigkis. Ang Diyos na nagbibigkis sa akin, purihin ang Panginoon dito. Dahil siya ang gumagawa sa atin. Siya yung nagbibigkis sa atin. Tinatalian niya tayo. Sinasaraduan niya tayo. Sineselyuhan niya tayo. Ang Diyos ay nagbibigkis sa akin ng kalakasan. So saan manggagaling ang kalakasan? Sa Panginoon. Kasi pag lagi kang nagtatras sa Panginoon, lagi kang nagtitiwala sa Panginoon, lagi yung pamigkis niya sa iyo'y laging nakalaan. At ang sabi niya po dito, at nagpapasakdal, ano daw po? Ang outcome po nun, ng ginagawa sa atin ng Panginoon, lalo tayo nagiging sakdal. Wow! Hallelujah! Praise the Lord! Kailan po yan? Kailan? Kailan po? Sabi niya, nagpapasakdal sa aking lakad. Ang tanong po dito, makinig kayo mabuti, araw-araw tayo lumalakad. Ang buhay natin ongoing lagi. Laging may battle. Just remember po mga kapatid, pag tinitignan natin ang Panginoon, sigurado po tayo magiging sakdal. Aayusin niya po tayo. May English po niya kapatid. Gusto ko po kasi sa English po ito eh. Itong talatang ito. Pero kung wala po, ako po ibabasa dito. Psalm sa 18. Wala pong nalagay dyan. Yung aking anak na si Enoch. Sa mga pakiramdam yata nun eh. Siya yung aking rito eh. Tawag dyan. Okay, verse 18:32. Last verse po ito. It is God that girdeth me with strength and make my ways perfect. Ang aking lakad ay perpekto. Sinong gusto ang lakad niya ay maging perpekto? Pumunta ka lagi sa Panginoon.
Gayahin mo ang Panginoon. Huwag niyo po kaming gayahin kasi baka may magaya kayong mali. Lalo na si pastor, palabiro. Di po ba? Palabiro po ako eh. Baka wala na po kayo natutunan sa Word of God, puro biro na lang. Di po ba? Huwag niyo po akong gagayahin, gayahin niyo ang Panginoon. Amen po ba? Ini-encourage ko po kayo, sa Kanya lang tayo tumingin, the author and the finisher of our faith. Para maging sakdal po tayo sa harapan ng ating Panginoon. At dito, ini-encourage ko po kayo, tatapusin ko po ito sa susunod, yung mga naiwan ko pang mga isang point na lang po ito, pero may under po siya, na talagang makikita natin yung magiging available sa atin. Ano ba ito? Yung kapangyarihang angkop na angkop sa atin, na may resource po tayo, pero ipapakita natin yung mga talatang ito na magpapalakas ng labanan sa pakipagdigma. Kasi nasa war po tayo eh. Nasa pakipaglaban po tayo eh. Even ngayon, may war po tayo ngayon. Nakikinig kayo dyan, may war po tayo dito. Dapat open po yung ating mind. Open po yung ating ear. Open po yung spiritual natin na buhay para tanggapin itong mga aral na ito. Para magtagumpay po tayo. Kasi baka ang iniisip nyo, yung pagkain mamaya, hindi po kayo magkatagumpay. Di po ba? Kasi nandito po nga po kayo, pero hindi naman po kayo nakikinig na salita ng Panginoon. Ito'y para sa spiritual warfare po natin eh. Paglaban po natin eh. Kasi kung pagkain lamang po, marami tayong mapapakain pa mamaya eh. Diba sa bahay, mamaya na po isipin yun. Amen po ba? Kasi matapos na rin po ako. At dito pinapakita, babasahin ko po yung 18 verse 2. Sa English po. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust. Titiwala siya. My buckler and the horn of my salvation and my high tower. So napaka-igay-igayang salitain. Kung talagang tayo mangyayari sa atin to, pumunta tayo sa Panginoon. Inihahanda tayo ng Panginoon. Yung mga aral na tinanggap natin, ito'y paghahanda. Pero ngayon na, i-apply natin, isuot natin si Jesus Christ. Gamitin natin yung authority meron siya. Para sa authority meron tayo sa kalaban, magamit po natin. Hanggang dyan ka na lang, Satan. Tapos ka na. Tapos ka na. Bakit? Tinapos na ng Panginoon. Titingin na ako sa Kanya ng titingin. Hindi na ako titingin sa tao. Hindi na tao titingin kanino sa kapitbahay. Kundi titingin ako sa iyo, Panginoon. Hindi ako titingin sa mga problema. Titingin ako sa iyo, Panginoon. Hindi ako titingin sa sakit. Titingin ako sa iyo, Panginoon. Amen po ba? To God be all the glory.